Bakit gusto mong makita yung ginagawa ko ng 24 hours? Mahirap yun. Pinapanatili ko na yung vlog natin is family friendly. Aya akong magkaroon ng X-rated dito. So, ito na lang. Una, nililitsyon ko yung mga nakikita kong langgam din eh. Charot. Makalat talaga pag nagbe-bakery. Actually, kaya ako sinasabing paghandaan nyo muna para doon sa magtatayo. Dahil hindi lang yung paggagawa yung kailangan yung gagawin araw-araw. Nakakaumay siya, pero mas nakakaumay din yung pagliligpit. Paglilinis, yun. Kung ayaw mo maging dugyot yung bakery mo, araw-araw ka talagang maglilinis. Hindi lang pansin dito, pero napakalagkit ng sahig ko araw-araw pagkatapos kong gumawa. Natatapos ako usually sa umaga is 8 to 9. Tapos siya magpapahinga ako ng konti, din sabak na ulit na mga alas 12. Kapag nagbablog ako, mas maaga. Pero pag gusto ko talagang mamahinga, ay pinapahinga ko talaga. Dito naman, kapag hindi ko naman to ginawa, may iba namang gagawa. May naglilinis naman dito, may naguhugas. Pero yun nga, pagka magbablog ako, tinutulong ako na siya mag-imes. Pero itong paglalagay ng mga gamit ko na nahugasan na, ako talaga yung nag-iimis niyan everyday. Kasi mahirap maghanap. Nakakainit ng ulo kapag maghahanap ka ng mga gamit mo, pag gagamitin mo na. So, ako talaga yung naglalagay ng mga gamit na nahugasan para pag gagamitin ko na siya, alam ko na kagad kung saan ko siya nilagay. Promise, umiinit talaga, tsaka nawawalan ako ng gana gumawa kapag yung, alam mo yun, yung gagamitin mo na tapos naghahanap ka pa na naghahanap. Yun talaga yung pinakaayaw ko. Kaya mapapansin nyo dyan yung mga gamit ko, kahit hindi siya aesthetic tignan, mga nakalabas talaga. Isa palagi kong ginagawa dito, madami akong basahan, as in, napakadami ko. Pag nakakita ako ng basahan sa palengke, bumibili talaga ako lagi. Kasi mabaho ang basahan sa bakery. Pagka natiiman niya ng harina na nabasa, naku, ang asim. Kaya ang ginagawa ko, binababad ko muna talaga siya. Tapos pagka mga nababad na, malambot na, tsaka ko siya kukusutin para hindi mabaho. Ayan si ate, naguhugas pa din. Ang tagal na nito sa akin. Nilaki ng pasasalamat ko sa kanya kasi talagang, ay nako, walang sawa siyang maghugas. Kaya kapag kaya ko pa, as in yung may lakas pa ako, tinutulungan ko na din siya talagang maglinis. Baka akala nyo, porkit maganda na yung studio ko, yung gawaan ko, talagang nililinis ko siya. Hindi. Kahit nung hindi pa to renovated, ganito talaga ako. Pagkatapos kong gumawa, naglilinis na ako, and pagkabago ko gumawa, naglilinis na ulit ako. Ganun talaga ako dati pa. So, kahit hindi pa maganda o maganda, nililinis ko talaga yan kasi pagkain yung hinahandle natin. So, dapat mula sa lamesa, sa sahig, mga basahan na gagamitin, pati yung mga tools natin na utensils, malinis talaga. Tsaka nakakainit ng ulo, hindi masarap gumawa kapag malagkit yung sahig, pag madumi, pag makalat, nawawalan talaga ako ng gana, nakakatamad. May magsasabi naman dyan, kaya ka napapagod kasi hindi mo pa yan iupa. Actually, alam nyo ba, mahilig talaga akong maglinis as in. Nung hindi pa ako nagbe-bakery, ay nako, sabi ko sa inyo, linggo-linggo talagang nagre-rearrange ako ng gamit sa bahay para lang may magawa. Pero ngayon, dahil sobrang busy na, ito na lang talagang studio ko ang nalilinis ko. Yung bahay, hindi na masyado, si ate na yung pinaglilinis ko doon kasi sobrang pagod na talaga. Gusto ko din kahit paano na naglilinis ako kasi nalilibang ako. At the same time, alam niyo yun, parang nare-refresh kasabay nung paglilinis ko yung utak ko since makalat din yung utak ko talaga. Makalat na, madumi pa, san ka pa? Charot lang. Kaya pag nakikita nyo akong nagbablog, puro harina na kagad yung damit ko, mukha na kagad akong di naliligo, pero naligo naman talaga ako. Yun nga lang, bago nga ako magsimulang gumawa, mag-bake, pawisan na din kagad, gawa nga ng paglilinis. Kaya uso ang pagiging dugyot na bakery kasi talagang, makalat talaga, malagkit talaga, madumi talaga siya, maraming hugasin, maraming ligpitin. Kaya yun, tamo itong mga nakadikit sa sahig, kinukuskus ko pa yan para matanggal. Mukha lang hindi kita dito sa video pero talagang ang dami niyan, malagkit talaga. Kaya diskarte lang talaga paano mo siya malilinis. Tsaka masarap sa pakiramdam. Alam mo yun, yung pagkatapos mong maglinis, makikita mo ang linis na ng gawaan mo, lahat nakaayos na, tapos guguluhin mo ulit. Naglilinis ako dito pero hindi siya said na said. Alam niyo yun, yung may natitira pang sulok-sulok na hindi mo na abutin kasi hassle masyado.
Dati, tuwing Sabado ako nag-general clean talaga, as in lahat ng sulok-sulok, punas, ganon. Kaya lang tuwing Sabado nga ngayon, may workshop ako, so hindi ko na siya nagagawa. Ito ako, nagtitimpla ng kung ano-ano, pang mop. Kasi nga, para makintab siya, tapos hindi mabaho. Pinagsasama-sama ko dyan yung multi-purpose cleaner, tapos Sunrox, alcohol, tsaka suka. Oo, kung ano nung ginagawa ko. Feeling chemist yan. Pero hindi effective siya pang mop. Tapos nilagyan ko lang siya ng tubig na madami. Para hindi siya mabula. Pagkatapos ko nga yung mapin ng ganyan, papasadahan ko pa yan ng isang beses. Parang yung banlaw naman. Para hindi naman siya malagkit gawa nga nung sabon. Pero hindi siya malagkit. Actually, mabango. Tas feeling mo talaga malinis talaga yung sahig. Ay ako talaga na malagkit na sahig. So, ayun na nga. Kung nagre-request kayo ng 24 hours kong schedule, maboboard kayo kasi nga, ganito-ganito lang talaga ako. Linis, gawan tinapay, pahinga, kain, tas bake ulit, ganon. Mauumay kayo kakapanood ng mga ganitong ginagawa ko. So, wag na lang. Pero sa mga nagtatanong dyan, masaya po ako. Gusto ko talaga yung napapagod ako. Gusto ko yung ganito. So, huwag kayong mag-alala. So, ayun, pagkatas ko maglinis, magkakape lang ng sandali. Tapos, ayun na nga, magbe-bake ulit. Kaya lagi akong mukhang hindi talaga ligo kasi gawa nito, tamo. So, yun lang. Thank you. Bye-bye.